Amen? Maging anumang bagay ang ating mga ginagawa, basta't yan ay naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng yan ay mayroon pong nakalang pagpapala mula sa Diyos. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, lagi po tayong matatag, maging matibay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag manghina, huwag manglupaypay, mga kapatid ko, sapagkat ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, lahat ng ito ay mayroon po tayong inaasahan na pangako ng Diyos. Amen? Pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin na hindi napapako. Amen? Katulad ng mga unang mga Kristiyano, mga kapatid ko, hindi sila nang hinayang, hindi sila nang himagot sa paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, sapagkat alam nila, mga kapatid, na sa lahat ng kanilang mga ginagawa ay mayroon pong gantimpala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilat at pagpalang Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia sa unang Korinto 15:58 at sundan po ng Hebreo 11:5, ang sabi rito ng Biblia, kaya nga mga kapatid kong minamahal, sabi ni Pablo, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi mawala ng kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yan sabi ng Biblia, huwag tayong makilos, na lagi tayong matatag sa gawa ng Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kinakailangan na huwag tayong mag-alinlangan. Amen? Huwag tayong manglupaypay, huwag tayong magdalawang akala, sapagkat kinakailangan maging sigurista po tayo sa ating kaligtasan. Sapagkat alam natin na yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahirap tayo na makasunod sa lahat ng mga palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Subalit, mga kapatid ko, tandaan po natin sa pamamagitan ng ating pagtalima, sa pamamagitan ng ating taos sa pusong pagsunod, mga kapatid, dito po tayo pagpalain. Amen? So, ating target, mga kapatid ko, ay rapture. Kung paano na-rapture ng mga unang mga Kristiyano, hanggang sa ngayon, ganun din po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin na tayo po ay hindi nadadaan sa tinatawag na kamatayan. Amen? Hindi na tayo dadaan sa tinatawag na kamatayan sapagkat ang ating mga gawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni sa unang mga Kristiyano, mga kapatid ko, si Enoch, mga minmahal, siya po ay kinuha ng ating mahal na Panginoon na hindi na sa dumaan sa kamatayan. At yan din ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabot sa atin, bakit ba hindi na dumaan sa kamatayan si Enoch? Dahil nasumpungan ng Diyos na siya'y lumalakad ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan din ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus about sa atin na tayo pong lahat, mga kabaygo, sa pagpaparito ng ating dakila pagpalang Diyos, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay lahat po tayo ay sama-sama sa salubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang kailangan ng Diyos tayo po, mga kabaygo, bilang mga tunay na mga lingkod ng Diyos, tayo po ay mamuhay ng maayos at malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Upang tayo man din, mga kababayan ko, ay huwag na dumaan sa tinatawag na kamatayan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang talatang na ito. Genesis 5:23 at 24. Dito sa Genesis 5:23-24, una na, ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Amen. Amen. Hindi siya nasumpungan. Sa edad niyang 365 bago siya kinuha ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Genesis 11:5. Genesis 5:23-24. Ulitin ang basa, ganito ang pagkasabi ng Biblia. At ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. Amen. 360 years bago kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon si Enoch na siya'y hindi na dumaan sa tinatawag na kamatayan. So napakagandang alalahanin, mga kapatid ko, na isang tao ay hindi na dumadaan sa kamatayan. Amen? Hindi na dumadaan sa kamatayan. Kaya nga kung papaano pinagpala si Enoch, mga kapatid ko, tayo man din bilang mga tunay na mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, nais din ng ating mahal na Panginoong Hesus na tayo po hindi na dadaan sa tinatawag na kamatayan. Kung di bagus nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po tayo ay marapture. So anong paraan, mga ko? Katulad ng ginagawa na Enoch, siya po ay nasumpungan, na siya'y lumalakad, na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa paglilingkod ni Enoch sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang reklamo, walang reservasyon. Lahat naayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa ni Enoch ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang tanong. Wala nang question. Kung anong mga gampanin ang inilagay ng Diyos sa harapan ni Enoch, ginagawa ni Enoch na wala nang reklamo. Amen? Hindi siya nang hinayang, hindi siya nang himagod, bagamat napakahirap ang maglilingkod sa ating mahal na Panginoon na tayo pong lahat sa tamang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang lahat ng yan, mga kabay ko, ang inaasahan ni Enoch ay yung pagpapalang panlangit. Amen? Hindi niya hinahanap yung pagpapalang material. Amen? Sapagkat alam ni Enoch na sekundary lamang yon sa buhay ng isang Kristiyano. Ang pinakamahalagang bagay, mga kabay ko, yung pangunahing bagay na tayo po muna ay sumunod sa kalooban ng Diyos bago natin isipin yung mga material na bagay. Amen? Amen? Kasi inaasahan ni Enoch, mga kapatid, yung material na bagay, lumilipas po yun, nawawala. Naglalaho. Parang bula, parang usok, dumarating at pagkatapos ay nawawala. So, balit, hindi doon nakasandal ang pananampalataya ni Enoch, kundi ang kanyang inaasahan, yung pangako ng Diyos, yung langit at buhay na walang hanggan. At yun ay nagkaroon ng katuparan. Bakit? Nasumpungan na Diyos si Enoch na siya'y lumalakad ng maayos sa harapan ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito sa 24, kung atin pong sundan ang basa, mga kabig ko, ng Genesis 5:24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Amen? Hindi siya nasumpungan. Siya'y kinuha ng Diyos na siya'y hindi na dumadaan sa tinatawag na kamatayan. Ibig sabihin, na-rapture si Enoch. Dahil sa kanyang mga gawa na malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang murmuring, walang question, walang reklamo. Kung anong gampanin ang nilagay ng Diyos sa kanyang harapan, gawa lang siya ng gawa. Bakit? Ang kanyang inaasahan, yung gantimpala ng Diyos. Yung langit at buhay na walang hanggan. Amen? At yan din ang inaasahan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Nasa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi kailang mapagod po tayo. Hindi kailang mag-reklamo po tayo. Hindi na kailang mag-question pa tayo. Kung anong nilagay ng Diyos sa ating harapan, gawin na lamang natin, mga kapatid ko, na walang pag-anilangan. At yung inaasahan po natin, mga kapatid ko, yung ating malagay inaasahan po rito, yung pangako ng Diyos. Yung buhay na wala hanggan. Na tayo po marapture at hindi na dadaan sa tinatawag na kamatayan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na dapat nating unawain
ang ating buhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, na kinakailangan tayo po ay masumpungan, na tayo po ay maging mapagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Para tayo itaas ng Diyos. Itaas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi yung nagmamataas sa harapan ng Diyos, yan ang ibababa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibabagsak ng ating daklang Diyos. Lalo na sa mga may pride. Mataas. Parang ayaw pamarisan. Yung laging tingin sa sarili ay laging siyang marunong. Laging siyang mataas. Laging siyang nakaunawa. Mga kapatid sa Diyos, lahat ang tao ay pantay-pantay. Lahat ng Kristiyano ay pantay-pantay. Ang kailangan tayo po ay tumalima, sumunod, bagamat mahirap mga kapatid ko, sa ayot sa kusunod, sundin po natin. Sapagkat yan lamang ang paraan mga kapatid, upang tayo mga kapatid ko, sama-sama sa salubong, sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Ayon ng Diyos na tayo po ay mapahamak mga kapatid. Ayon ng Diyos na tayo po ay dumakad nang hindi naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon ng Diyos na tayo lumakad na mayroon pa tayong nililingon. Ang nais ng Diyos, siya lamang lagi nating tingnan kung paano po tayo pinagpapala ng Diyos. Hindi ang tao, hindi ang sinuman, mga kapatid, sapagkat hindi tao ang pwede makapagligtas sa atin, ang ating dakilat mapagpalang Diyos lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay nagtitiis po tayo sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagod. Sinasakripisyo po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sapagkat alam po natin, sa kabila ng lahat na ito mga kapatid ko, naranasan natin ang hirap, naranasan natin ang pagsubok, mga sakit, halos din natin makayanan, subalit sinabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, ayun lamang ang maliligtas. Kaya pagtiisan po natin mga kapatid ko, kung ano man ang ating naranasan dito sa lupa, bilang mga tunay na mga lingkod ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa lahat ng ito mga kapatid ko, ang sabi kanina sa unang nabasa natin, hindi mawalaan ng kabuluhan ang ating mga ginagawa sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng yan mga kapatid ko ay mayroon pong kabuluhan. Nagsasakripisyo po tayo, nag-overnight tayo, magdambagan walang tulog mga kapatid ko. Ang lahat ng yan hindi mawalaan ng kabuluhan. Ang lahat ng yan ay mayroon pong naghihintay ng pagpapala sa atin. Huwag lamang tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag lamang tayo manghimagod sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang ating sarili ang ating itinutulungan mga kapatid. Hindi ang iba. Amen? Amen? Hindi ang ibang taong ating tinutulungan, kundi ang ating sariling kaligtasan. Pinagtatrabaho po natin. Nagtitiis po tayo, nagsasakripisyo tayo, alang-alang sa ating sariling kaligtasan. Yan ang dapat nating isipin mga kapatid ko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya ang ating buhay mga kapatid ko nakalaan na sa tinatawag na pananampalataya. Hindi pwede tayong umurong, hindi maaring umatras mga kapatid ko, sapagkat ito ang ating buhay bilang mga tunay na mga mananampalataya. Sapagkat kung tayo po'y umurong, hindi malulugod ang Diyos. Kung tayo rin po ay tumigil, hindi rin malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan sacrifice ang kailangan. Sakripisyo ang kailangan. Upang bawat sa atin mga kapatid ay huwag mawala ang gantimpala ng ating mahal na Panginoon.
Sa kabila ng lahat na tayo po'y nagtitiis, nagsasakripisyo po tayo, mga kapatid ko, ang lahat ng yan ay may halaga sa paningin ng Diyos. Amen? Hebreo 10:38 at 30, NIV. Dito sa Hebreo 10:38 hanggang 39, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Sinabi ng Biblia, kung ating uulitin ang basa, mga kapatid ko, upang lubos po nating maunawaan ang talatang ito. Ang sabi dito, sa Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko, ito na ang ating buhay. Nakit na kailangan tayo pong lahat ay maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na wala ng pag-alinlangan. Wala na tayong pwedeng balikan pa, mga kapatid, sapagkat iniwanan natin ang masamang bagay, at narito tinatahak po natin ang mabuting bagay tungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isang mabuting bagay, mga kapatid, na ito po ang magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Ito ang magliligtas sa atin sa tiyak na kapamakan, mga kapatid. Pag tayo umurong, pag tayo lumingon o umatras, mga kapatid ko, hindi tayo kalugdan ng Diyos. Hindi siya mahabag sa atin. Bakit? Alam ng Diyos na yung ating pupuntahan ay kapamakan. So ayon na Diyos tayo mapahamak, mga minamahal ko. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, pagpalain po tayo, ngunit ayon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating mapagpalang Diyos sa langit. Amen? Tahakin natin ang maayos na daan, ang matuwid na daan, tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nasa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, huwag na tayong mag-alinlangan, mga kapatid ko, sapagkat nagpakita na ang Diyos ng mga biyaya para sa ating lahat. May mga patunay, may mga pruweba kung gaano katotoo ang ating dakil at mapapalang Diyos sa banal na ministeryo pong ito. Ang ating mga buhay dati-rati, mga walang pag-asa. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan po tayo ng panibagong pag-asa. Amen? Binigyan tayo ng panibagong pagkakataon ng ating mahal na Panginoon, upang tayo po, mga kapatid ko, ay makamtan po natin yung mga pagpapalang panlangit, at hindi pagpapala lamang na material ang ating makamtan dito, kundi pagpapalang espiritual, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 39, kung ating sundan ang basa, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Kaligtasan ang target natin, mga kapatid. Hindi ang material na bagay. Hindi ang kapamakan. Hindi ang alinlangan, mga kapatid. Kundi kinakailan maging sigurista po tayo sa ating kaligtasan. Nasa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay walang reserbasyon, walang reklamo. Amen. Gumawa lang tayo ng gumawa. Alam ng Diyos na ang lahat ng ito ay mayroon pong kagantihan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sinabi ng Biblia, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng ito, mga minamahal, ay nakikita ng Diyos. Amen? Amen? Sa paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Mabuting bagay. Gagawin po natin lahat ng bagay. Lumakad tayo na may kabanalan. Lumakad tayo na may katapatan sa harapan ng ating mahal na Panginoon.
para makasigurado po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Kawikaan 4:24. Dito sa Kawikaan 4:24, ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Amen. Kawikaan 4:24. Ang sabi rito ng Biblia, ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Amen. Kaya ito ang tinutukoy natin kanina, mga kapatid ko, na ihiwalay natin ang masamang pag-iisip, masamang pag-ugali, masamang akala. Sapagkat tayo bilang mga tunay na mga lingkod ng Diyos, kinakailan natin na maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Maging maayos ang ating pamumuhay. Para pagdating ng Panginoon, walang maisumbat sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi tayo masumbatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ginagawa natin mula sa puso ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil inaasahan po natin, mga kapatid, hindi lamang pagpapalang material ang inaasahan po natin dito, kundi pagpapalang espiritual na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kasi mga kapatid, pag tayo po'y gumawa ng mabuti, pag mabuti ang ating ginagawa sa harapan ng Diyos, sa lahat ng mga tao, ang kasunod noon, pagpapala. Amen? Ang kasunod ay pagpapala. Pagpapalain ka sa physical, pagpalain ka sa material, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Yun ang maging kasunod noon. Amen? Kaya yan ang nais ng Diyos sa bawat sa atin. Lumakad tayo nang naayon sa kalooban ng Diyos, walang reklamo, walang question, walang reservasyon. Ang lahat ng ating ginagawa nito, mga kapatid ko, ay utos ng Diyos. At dahil siya ito ay utos ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng ito hindi mawala ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, sa Mika 6:8. Dito sa Mika 6:8, una na dito kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa sa magaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, lumakad na may kababaan sa harapan ng Diyos. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi rito, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Iyan ang inihiling ng ating mahal na Panginoon sa bawat sa atin para tayo makasigurado sa ating kaligtasan. Hindi gawang biro. Alam po natin, mga kapatid, hindi gawang biro ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasakripisyo po ng ating mahal sa buhay. Amen. Sinasakripisyo po natin ang ating mga hanap buhay, ang ating mga trabaho. Bakit? Bakit ginagawa natin ito? Dahil sa kaligtasan na atin pong hinahangad. Para tayong lahat, mga kapatid ko, ay sama-sama nasasalubong sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Tinitiis po natin ang mga kahirapan, tinitiis po natin mga pagsubok, tinitiis po natin mga problema, mga karamdaman na yan, mga kapatid ko, dahil mayroon po tayong hangarin na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi lang yan, mga kapatid, na tayo ay hindi nadadaan sa tinatawag na kamatayan. Yun po ang nais ng ating dakilang Diyos, at tayo po'y lumakad na mayroong kababaan sa harapan ng Diyos. Amen. At gumawa na may kaganapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At marahil, mga kapatid ko,
Sa bagay nito, maunawaan po natin kung anong ating tungkulin sa harapan ng Diyos bilang mga tunay na mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kinakailangan gumawa tayo habang tayo narito naghintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong manghimagod, huwag tayong manghinayang sapagkat alam natin mga kapatid ko, ang lahat ng ito, hindi natin ito ginagawa dahil sa tao o dahil sa iba, kundi ito ginagawa natin alang-alang sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hayaan mo na yung problema na yan, hayaan mo na yung karamdaman na yan, hayaan mo na yung sakripisyo na yan, bahala na ang Diyos magbigay ng pagpapala sa atin. Amen. Ang importante, gumawa tayo ng gumawa na may kaganapan habang tayo narito, habang tayo naghihintay sa harapan ng Diyos, gawin po natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.